Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, tinanong ng matandang ito si Xiao Yunshan kung bakit ngayon sa lahat ng araw ay naparito siya para manghimasok sa kanilang mga panloob na gawain samantalang hindi naman sila karaniwang nakikisali sa mga ganoong bagay. Agad namang sumabat si Ningbei at sinabi na hayaan na ang pamilya Ning mismo ang bahala doon. Kasunod nito, sinabi niya na ang lahat ng hindi kamag-anak ay umaalis na sa oras na iyon. Sa sandaling ito, tanging ang pamilya Ning at ang dalawang mga commander na lamang ang natitira. Ningbei, ang pag-hire ng team leader ng Dragon City na si Xiao Yunshan ay malamang napakalaking gastos, di ba? Sa kasamaang palad ay umalis din siya, sino na ang magpoprotekta sa iyo ngayon? Wika pa ng matandang ito. Agad namang nagsalita ang commander na ito at sinabi na tila iniisip ng matanda na wala sila kung wala si Xiao Yunshan. Ngunit sinabi lang ng matadang ito na iyon ay ang sukdulang katangahan. Kasunod nito, tinawag niya si Kanggo at inutusan niya itong linisin ang lugar sa pamamagitan ng pagtapon sa tatlong iyon. At masaya namang sinunod ni Kanggo ang utos ng kanyang lolo. Dagdag pa ng matandang ito, hindi niya sukat akalain na magkakaroon ng sariling elementary martial artist ang pamilya ni Ningbei. Nang walang kung ano-ano'y biglang umatake si Kanggo habang sinasabi na sa pamamagitan nun, ay tilapon silang lahat. Subalit ang nakakagulat, biglang napahinto si Kanggo at tila hindi siya makagalaw. Naguguluhan din siya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nagsalita si Ningbei at sinabing, luhod. Sa isang iglap, agad na napaluhod si Kanggo. Bilang resulta, talagang nagulat ang patriarko pati na ang ibang pamilya ng Ning sa nangyari. Naguguluhan din sila sa kung ano ang nangyayari. Samantala, wala nang nagawa pa si Kanggo kundi sabihin ang mga salitang, digmaan. Ranggo ng Diyos ng digmaan. Sa kasalukuyang panahon, nataranta ang lahat sa sinabi ni Kanggo tungkol sa War God rank. Hindi rin makapaniwala ang iba dahil hindi man lang nila nakita na gumalaw si Ningbei ngunit napaluhod parent si Kanggo. Ang mas nakakagulat, biglang nagsalita ulit si Ningbei at sinabing, luhod. Sa isang kisap mata, agad na napaluhod ang mga hanggal na ito. Samantala, ayon sa commander na ito, sa edad na 7 taong gulang, ang kanyang bossing ay pumunta sa hilagang hangganan. Sa loob ng isang buwan, naabot niya ang ranggo ng mandirigma o warrior rank. Kaya ang isang elementary martial artist ay hindi maihahambing sa kanya. Dahil sa sinabi ng commander na ito, talagang napatulala at hindi lubos makapaniwala ang patriarkong ito. Bilang karagdagan sa commander na ito, si Ningbei ay naging Diyos na ranggo o God rank sa edad na 17. At sa panahon na iyon, siya ay binigyan ng titulong hari ng Hilagang Garrison. Tinanggihan niya ang titulo ng hari at tinawag ang kanyang sarili na karaniwan. Kung hindi, ang matandang ito ay kailangang tawagin siyang Hilagang Haring Ning. Sa kabilang banda, maging ang ina ni Ningbei ay hindi rin makapaniwala sa kanyang narinig. Tinanong niya ang kanyang anak kung gaano siya nagdurusa sa mga huling taon na iyon sa hilagang hangganan. Gayunpaman, sinabihan lang ni Ningbei ang kanyang ina na ayos na siya sa ngayon. Samantala, ayon kay Ningbei, sa maulan na gabing iyon 13 taon na ang nakalilipas, ang kanyang lolo ay nakaupo sa mismong bulwagan na iyon, at siya ay pinatay doon mismo ng patriarko. At dahil tinulungan si Ningbei ng kanyang ikaapat na tiyuhin upang makatakas, siya ay sinaksak sa puso ni Ning Kanghai din doon sa bulwagan na iyon. Dagdag kaalaman mga lords, ang ikaapat na tiyuhin ay tumutukoy sa ikaapat na anak ng henerasyon ng ama ni Ningbei. Samantala, dagdag pa ni Ningbei, malinaw na. Malinaw niyang nakita ang mga pangyayaring iyon sa araw na iyon. Pinrotektahan siya ng kanyang lolo hanggang sa huli. Itinuring siya ng kanyang ikaapat na tiyuhin na parang sariling anak. Kaya kung hindi siya maghihiganti, hinding-hindi niya mabibitawan ang kanyang pagkamuhi. Nagkamali ako, maawa ka, sambit ng matandang ito. Subalit, ayon pa kay Ningbei, sinubukan ni Ning Kanggo na huliin siya at ang kanyang magina, tunay na karapat-dapat na tawaging pangalawang elder master ng pamilyang Ning. Ganap na walang awa at malupit kapag gumagawa ng isang hakbang. Bilang karagdagan, kung hindi siya nailigtas ng matanda o lola mula sa pamilyang Su, nangangamba siya na siya, si Ningbei, ay talagang namatay sa kamay ng patriarkong iyon noong gabing iyon. Saad pa ni Ningbei, lahat ng kabilang sa pamilya Ning, walang sinuman ang inosente. Samantala,
Nakakagulat na hinagis ni Ningbei ang kanyang espada sa sahig. Kaya naman nabigla ang matandang ito sa kanyang ginawa. At ilang sandali pa, dali-dali siyang tumayo at tumakbo upang kunin ang espada ni Ningbei. Subalit sa kasamaang palad, hindi niya ito maiangat. Napatanong pa siya kung bakit parang tumubo ang espadang iyon mula sa lupa. Dahil dito, pinagtawan siya ni Ningbei dahil ayon sa kanya, ang tibak o espada ng Hilagang Hari ay tumitimbang ng 360 kilo. Kaya hindi talaga niya iyon mabubuhat. Dagdag kaalaman mga lods, ang orihinal na teksto ay nagsabing 720 kattais. Ginamit ko ang PRC modernization, na 500 gramo bawat kati. Ang Taiwan at ilang iba pang mga lugar ay ginawang moderno ito bilang 600 gramo. Ang mga lumang sukat ay maaaring kahit saan mula sa humigit kumulang 575 gramo hanggang humigit kumulang 605 gramo. Balik tayo sa eksena, biglang hinawakan ni Ningbei ang kanyang espada. At nang hugatin niya ito, direkta itong tumama sa katawan ng patriarkong ito. Bilang resulta, nagalit ang hanggal na ito at dirtsyong tumayo upang sugurin si Ningbei habang sinasabing, "Ningbei, lalabanan kita hanggang kamatayan." Subalit, malas niya, wala siyang laban kay Ningbei. Sa puntong ito, sinabihan ni Ningbei ang kanyang namayapang pang-apat na tiyuhin na pwede na siyang magpahinga. Sa kabilang panig naman, sinabihan ni Ningbei si Ningkanggo na luluhod siya doon habang buhay. Hahayaan niyang maranasan niya ang kahihiyan ng kanyang ama at ang sakit na dinanas ng kanyang ina. Pagkatapos nun, sinabihan ni Ningbei ang kanyang ama na dapat siyang manatili doon dahil ayon sa kanya lahat ng pag-aari ng pamilya Ning ay pag-aari niya. Siya ang orihinal na dapat na maging pinuno o ulo ng pamilya. Kasunod nito, nagpaalam si Ningbei sa kanyang ina na kailangan niya umanong pumunta sa mga puntod ng kanyang ikalawa at ikaapat na tiyuhin upang matingnan. Makalipas ang ilang segundo, habang naghahanda si Ningbei na umalis. Isang magarang itim na sasakyan ang biglang dumating sa lugar. Kaya naman agad na napatanong si Logi kung sino iyon. Ilang sandali pa, bumaba ang isang matandang lalaki sa sasakyan. Kasunod nito, sinabi niya na gusto niyang puntahan ang batang lalaki na inabandona ng pamilya Ning 13 taon na ang nakararaan, at makita kung gaano siya kalakas nang ahas siyang saktan ng kanyang panganay na apo ng pamilyang Liang. Sa kasalukuyang panahon, agad na sinabi ni Logi na lilinisin niya ang daan. Subalit, pinigilan siya ni Gu Baifeng at sinabihan siyang huwag bumunot ng kanyang espada dahil ayon sa kanya, sila ay nasa syudad ng dragon at hindi sa hilagang hangganan. Bilang karagdagan kay Gu Baifeng, walang mga dayuhang mananakop doon. Sa hindi inaasahan, biglang dumating din ang sasakyan ng pamilya Su, at agad na bumaba ang matandang ito kasama ni Su Qinghe. Samantala, ayon sa lalaking nakasuot ng kulay abo, matagal nang tumanggi ang pamilya Su, kaya sinabi niya sa kanyang amang nasa harapan niya na hindi nila kailangang matakot sa matandang babae na iyon. Gayunpaman, ayon sa matandang ito, kahit na mahina ang pamilya Su, mayroon silang matibay na pundasyon. Dagdag pa niya, hindi babagsak ang pamilya Su maliban na lamang kung mamamatay ang matandang babaeng iyon. Sino ako sa tingin mo? Pumunta ka ba ngayong gabi dito para batiin ang pangalawang elder ng pamilya Ning ng maligayang kaarawan Mr. Liang? Wika pa ni Mrs. Su. Agad namang sumagot si Mr. Liang at sinabing, hindi ako pumarito para doon. Sino ba siya para batiin ko? Dagdag pa ni Mr. Liang, ang pangalawang elder ng pamilya Ning ay sobrang sakam. Pinatay niya pa ang sarili niyang kuya. Kaya naman napatanong si Mr. Liang kung bakit ba niya babatiin ng happy birthday ang geezer na iyon. Sa kabilang banda, ayon pa kay Mr. Liang, isang tao mula sa pamilya Ning ang nanakit sa kanyang panganay na apo. Kaya gusto niyang personal na sagutin iyon ng pangalawang elder ng pamilya Ning. Sa hindi inaasahan, biglang sumigaw si Liang Xiaolong mula sa sasakyan at sinabihan ng kanyang lolo na ang lalaking iyon o ang commander ng silangang China ang nanakit sa kanya. Gayunpaman, ngumiti lamang ang commander na ito habang tinatanong sila kung gusto ba nila na lumabas si Ning Fuguo. Ngunit mukhang mahihirapan sila dahil ayon pa sa kanya, malamig na ang katawan ni Ning Fuguo hanggang buto. Kaya nangangamba siya na kung hahanapin nila siya mahahanap na lamang nila ay ang isang bangkay. Bilang resulta, talagang nagulantang si Mr. Liang sa kanyang narinig.
Hindi niya lubos maisip na namatay ang pangalawang elder ng pamilya Ning samantalang ika-80 kaarawan niya sa araw na iyon. Maaari bang pumili ng oras upang mamatay? Pabirong sagot naman ng commander na ito. Samantala, sinabihan ng matandang ito si Mr. Liang na siya na ang bahala sa usapin na iyon tungkol kay Xiaolong. Dagdag pa niya, napakalakas ng ulan kaya sinabihan niya siya na umuwi na. Gayunpaman, sa isip ni Mr. Liang, si Ning Fuguo ay namatay at ang matandang babae ng pamilya Su ay pinayuhan siya na umuwi na. Kaya naman naguguluhan siya kung anong uri ng kamalasan ang nangyari doon. Higit pa rito, ayon kay Mr. Liang, misteryo pa rin kung saan nanggaling ang batang iyon mula sa pamilyang Ning. Dagdag pa niya, ang mga pangyayaring iyon ay mukhang delikado. Kaya naman, sinunod na lamang ni Mr. Liang ang payo ng matandang ginang. Bilang resulta, nagalit si Xiaolong habang tinatanong ang kanyang lolo kung aalis na lang ba sila ng ganon. Bukod dito, sinabihan din si Mr. Liang ng kanyang anak na nasa kaliwa na ang pagsampal nila kay Xiaolong, ay kaparehas lang din ng pagsampal sa kanilang mukha. Sa kabilang panig, sinabihan ni Mrs. Su si Mr. Liang na pag-isipang mabuti na ang yaman na naipon ng kanyang pamilya sa loob ng isang siglo ay hindi madaling ipunan. Kaya sinabihan din niya ito na huwag hayaang maging 6 na lamang ang 7 dakilang pamilya ng Dragon City. Madam Su, tinatanggap ko ang iyong kabaitan. Ngunit dapat ibigay ang umatake sa panganay kong apo. Sagot naman ni Mr. Liang. Sa isang iglap, agad na sumabat ang commander na ito at tinanong si Mr. Liang kung ano ang gusto niyang gawin. Subalit pinigilan siya ni Ning Bei. At bigla-bigla, sinabi ni Ning Bei sa kanila na hindi niya ibibigay siya ibibigay. Dahil doon, nagalit si Mr. Liang at agad niyang tinawag ang lalaking mandirigmang ito. Ako si Liang Feidao, wika pa ng lalaking ito. Sa kabilang banda, nagulat si Su Qinghe nang makita niya si Liang Feidao. Agad niyang sinabihan si Ning Bei na mag-ingat dahil ayon sa kanya, si Liang Feidao ang ika-4 na pinakamalakas na fighter sa Dragon City. Gayunpaman, sinabihan ng matandang ito si Qinghe na huwag mag-alala dahil ayon sa kanya, sinabi ni Ning Bei na paprotektahan niya siya magpakailanman. Dagdag pa ng matandang ito, tiyak na tutuparin ni Ning Bei ang kanyang mga sinabi. Dahil doon, agad namang kinilig si Qinghe. Samantala, sinabi ni Ning Bei kay Qinghe na sa araw na iyon ay ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga sinaunang martial artist. Alinsunod kay Ning Bei, una ay may martial disciple, ang mga tao sa yugtong iyon ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa mga normal na tao, pagkatapos ay dumating ang martial artist, ang elementary martial artist ay itinuring na isang master kumpara sa mga normal na tao tulad ni Liang Feidao. Sa itaas ng mga martial artist ay warrior rank, warrior general rank, at war god rank. Bilang karagdagan kay Ning Bei, ang marka ng ranggo ng Diyos ng digmaan o war god rank ay ang walang kapantay na presyon, na maaaring madaig ang isang hukbo. Kasunod nito, lumingon si Ning Bei kay Qinghe at sinabihan niya siya na sinabi na niyang paprotektahan niya siya habang buhay. At hindi siya nagsisinungaling tungkol doon. Bilang resulta, mas lalo pang kinilig ang magandang dilag na si Qinghe. Samantala, ayon pa kay Ning Bei, sa hilagang hangganan o northern border, mayroon siyang mahigit 100 Diyos ng digmaan o war god rank na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa kabaliktaran, sa puntong ito, mukhang nahihirapan at nabibigatan na si Liang Feidao sa presyon na kanyang nararamdaman mula sa kapangyarihan ni Ning Bei. Sa kasalukuyang panahon, ayon naman sa commander ng silangang China, sa mga Diyos ng digmaan o war gods, may mga pagkakaiba. Si Ning Bei ay ang kasalukuyang hari ng hilagang garrison ng hilagang hangganan o northern border. Sa sandaling ito, biglang iwinasiwas ni Ning Bei ang kanyang kamay. Direkta namang tinamaan si Liang Feidao ng malakas na kapangyarihan ni Ning Bei. At dahil doon, agad siyang bumagsak. Kaya naman nagulantang sina Mr. Liang pati na rin ang kanyang mga tauhan. Samantala, biglang samuka ng dugo si Liang Feidao dahil sa natamo niyang pinsala. Sa puntong ito, biglang lumabas sa eksena si Ning Kenlan at sinabing, hindi ko alam na bumalik pala si Tito Liang. Paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa iyo ng maayos. Gayunpaman, tila gulat na gulat si Mr. Liang nang makita niya si Ning Kenlan. Hindi siya makapaniwala na nakabalik na pala si Ning Kenlan sa pamilya Ning. Sa kabilang banda,
Sinabihan ni Ning Kenglan si Mr. Liang na pasensya na dahil walang tuntunin ng magandang asal si Ning Bei. At dahil pumunta siya doon upang bumisita, bubuksan nila ang bulwagan upang e-entertain siya. Kasunod nito, inanyayahan ni Ning Kenglan si Mr. Liang na pumasok sa loob. Mukhang alam mo ang tuntunin ng magandang asal. Sagot naman ng matandang ito. At pagkatapos nun ay pumasok na sila sa loob. Samantala, habang papasok na ang pamilya Liang sa loob, hindi sukat akalain ni Mr. Liang na madaming tao pala ang nagtatago sa loob. Kaya naman napapaisip siya kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Ayon pa kay Mr. Liang, si Ning Kangguo ay isa sa 3 namamahala ng mga gawain doon. Siya ang pinakamalakas na sinaunang martial artist, ngunit napilitan siyang lumuhad doon. At habang dumadanak ang dugo sa sahig ng mansyon na ito, napagtanto ni Mr. Liang na dapat ay nakinig siya sa payo ng matandang babae ng pamilya Su, dahil maliwanag, na nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamilya Ning sa araw na iyon. Kaya naman napapatanong siya sa sarili kung ano pa ang ginagawa niya roon. Sa kabilang panig, ay nalalayan ni Ning Bei ang matandang ito sa pag-upo, kasabay nito ay umupo na rin muna si Mr. Liang. Kasunod nito, inutusan ng matandang babaeng ito si Qinghe na hanapin si Qin Huailan. Samantala, tinanong ni Mr. Liang si Ning Kenglan kung ang ibig bang sabihin nun ay bumalik na siya sa pamilya Ning. Agad namang sumabat si Mrs. Su at sinabi na hindi lang bumalik si Ning Kenglan, kundi siya na ngayon ang pinakabagong pinuno ng pamilyang Ning. Dahil dito, tila nadismaya si Mr. Liang sa kanyang narinig. Gayunpaman, ayon kay Ning Kenglan, wala siyang talento sa pamamahala. Ngunit, simula sa araw na iyon, aalagaan na niya ang pamilya Ning, at umaasa siyang makakaasa siya sa 2 elders na tutulong, gag-abay at susuporta sa kanya. Sa kabilang banda naman, ipinakilala ni Ning Kenglan kay Mr. Liang si Ning Bei bilang kanyang panganay na anak ng 3 henerasyon. Agad namang tumugon si Mr. Liang at sinabing, sa labas ng balkonahe ay napupuno ng buwan ang kalangitan. Dagdag kaalaman mga lords, gaya ng nabanggit noong nakaraan, hindi talaga ito nangangahulugan na si Ning Bei ang may pinakamatandang edad ng kanyang henerasyon. Ang lolo ni Ning Bei ay ang unang anak na lalaki sa kanyang henerasyon. Ang tatay naman ni Ning Bei ay ang panganay na anak ng kanyang lolo, at si Ning Bei ang panganay na anak ng kanyang ama. Ang isa sa mga tiyuhin ni Ning Bei ay maaaring nagkaroon ng kanilang mga anak na mas maaga kaysa sa ama ni Ning Bei. Sa sandaling ito, sinabihan ng matandang babae na ito si Mr. Liang na ang kanyang pamilya ay maraming promising na mga kabataan sa mga nakababatang henerasyon nito. Tulad na lamang ni Xiaolong at ng iba pa. Subalit tumawa lamang si Mr. Liang habang sinasabihan si Mrs. Su na huwag magbiro dahil ayon sa kanya, kung ikukumpara kay Ning Bei, si Xiaolong ay isang kahihiyan. Paano ba yan? Nakainom na kami ng tsaa. Malalim na rin ang gabi. Siguro'y uuwi na ako. Wika ni Mr. Liang, at pagkatapos nun, agad na silang nagpaalam at umuwi. Gayunpaman, habang naglalakad pabalik sa sasakyan si Mr. Liang. Ayon sa kanya, magbabago na ang Dragon City dahil bumalik na ang disgrasyadong anak ng pamilya Ning. Sa kabilang panig naman, habang papaalis na si Ning Bei, tinanong siya ng kanyang ama kung saan pa siya pupunta dahil malalim na ang gabi. Agad namang sumagot si Ning Bei at sinabi na kailangan pa niyang puntahan ang libingan ng kanyang 2 at 4 na tiyuhin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating ni Ning Bei sa sementeryo, ay wala na doon ang mga labi ng kanyang mga tiyuhin. Kaya naman labis na nagalit si Ning Bei sa pangyayaring ito. Kaagad, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.